Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap, at ngayon, pag-uusapan natin ang comedy, romance film na tinatawag na The Mermaid. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Renz Milgar, Kane Cuartero, Clark Ian, Dan Vargas, Maria del Zaragoza, Rosalie Pagonia, Junie Valderi, Harez Inda, Brix Valenzuela from Bulacan, Jimboy Palaboy from San Isidro Taytay Rizal, Kimri Calambro from Davao City, Mark Anthony Solomon from Tarlac, Michael Rubia from Nueva Ecija, Paisley Abuda from Taytay Rizal, at Ryan Bernard Arboleda from San Pedro City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa mundong winawasak ng kasakiman ng tao ang kalikasan, isang batang sirena ang ipinadala para pabagsakin ang isang walang awang tycoon. Pero ang misyon na dapat ay nakamamatay, nagbukas ng isang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Maraming kumpanya ang sumisira sa kapaligiran, lahat para lang kumita ng mabilis. Sa gitna ng kaguluhang yun, may isang grupo ng researchers na gumawa ng high-tech na probe at ipinadala ito sa kailaliman ng dagat. Ayon sa opisyal na kwento, ginawa nila iyon para takutin ang mga isda at mga hayop sa dagat para malinis ang lugar at makuha ang lahat ng yaman doon ng walang abala. Samantala, sa isang museum ng exotic animals, ang direktor naman ay niloloko ang mga bisita. Sa halip na totoong hayop, mga peking exhibit ang pinapakita niya habang naglalaro lang ng domino kasama ang mga kaibigan niya. Hindi man lang niya ito tinatago. Nagsimulang uminit ang ulo ng mga tao nang mapagtantong scam ang lahat. Pero ang direktor, kalmado lang, at sinabing, ano bang aasahan nyo sa tour na $10 lang ang bayad? Para pakalmayan ang mga tao, sinabi niya sa isa sa mga babae na buksan ang isang pinto, kunwari ipapakita na nila ang isang tunay na sirena. Halatang takot na takot ang babae, pero binuksan pa rin niya ang pinto at agad na tumakbo palabas kasama ang kaibigan niya. Dahil sa curiosity, pumasok ang mga bisita. Ang nadatnan nila ay isang maruming banyo na may batya na puno ng malabong tubig at lumot. Biglang lumitaw ang isang malaking lalaking nakakostume na parang sirena. Halo-halo ang reaksyon ng mga tao. May isang lalaki na sobrang tawa hanggang sa himatayan. Karamihan ay galit at dismayado. Isang babae ang humarap at nagtanong kung kailangan pa ba nilang makita ang ganitong kalokohan. Habang nakakostume pa, sinabi ng lalaki na sinusubukan lang niyang kumita ng pera. At least daw, pwede silang magpicture bilang alaala. Pero biglang uminit ang sitwasyon. Hinayla ng mga tao ang peking sirena palabas at itinapon siya sa kalsada. Kasabay nito, isang engranding auction ang naganap para sa isang lupain na tinatawag na Green Bay Island. Dalawang malalaking negosyante ang nagtaasan ng bid hanggang sa mabili ito sa halagang 20,800,000,000. Ang bumili, walang iba kundi si Leo Schwen. Paglabas ng auction hall, sinalubong siya ng mga reporter. Matapos nito, nagpunta ang mga mayayamang bisita na galing sa auction sa mansyon ni Leo Schwen para mag-celebrate. Dumating sila sa mamahaling sasakyan, may mga limo, at may isang dumating pa gamit ang jetpack para lang sa party na iyon. Habang nagpa-party, may isang bisita na nagbato ng duda. Tinatanong kung totoo bang magaling si Leo sa real estate. Ngumiti lang si Leo at sinabi na hindi na nga siya nakipagtawaran. Para sa kanya, mas mura pa raw ang isla kaysa sa banyo niya. Tapos nag-quote pa siya ng linya ni Bruce Lee, "Be like water, go with the flow." Mukhang kumalma ang mga tao sa sinabi niya. Pero ang totoo, maraming bisita ang nag-invest din sa isla at kinakabahan sila sa sitwasyon. Sabi ni Leo, wala silang dapat ipag-alala. Kapag near-i-build daw ng maayos ang isla, siguradong kikita ito ng malaki. Pero si Chang, yung lalaki na may jetpack, hindi kumbinsido. Naglabas siya ng environmental recovery report at ina-check kay Leo. Pero hindi pa rin kumbinsido si Chang. Tinawag niya itong kalokohan at sinabing ayaw na niyang sumali. Sinubukan pa siyang kumbansihin ni Leo na huwag siyang umalis. Pero tumanggi ang lalaki at tinawag pa siyang tanga. Kaya binuksan na lang ni Leo ang bote ng alak. Biglang lumipad ang cork at aksidenteng tinamaan ang switch ng jetpack. Boom! Biglang sumiri pataas si Chung. Nagwala ang jetpack kung saan-saan siya ipinagpapadyak sa ere. Sinubukan siyang tulungan ng mga bodyguard ni Leo, pero puro kaguluhan lang ang nangyari. Si Leo, wala man lang reaksyon. Sinabihan lang niya ang mga tao na huwag magasgasan ang mahal na pader. Dumating si Rich para pakalmayan ang sitwasyon. Sinabi niya kay Leo na mag-relax lang. Tinawag pa siyang matalino at maabilidad, at natuwa raw siya sa deal. Habang tumatagal ang party, dumami ang inumin at tawanan. Nilapitan ni Ruan si Leo, na nakaupo sa loob ng mamahaling kotse na
kapalibutan ng mga dalaga. Bigla niyang inihagis ang relo niya sa pool at sinabi kung sino ang makakita, kanila na yon. Napatingin sa kanya ng masama ang ibang babae. May nagtanong pa kung pinapahiya ba niya sila. Nang tanungin kung magkano ang relo, sagot ni Lou nang walang pakialam, 8 million, give or take. Doon na, lahat nagsipagtalan papunta sa pool para hanapin ang relo. Biglang lumapit ang isang babaeng gusot ang makeup at damit at humiling na makausap si Leo Xuan. Iniabot niya ang isang papel na may numero niya at sinabing tawagan siya. Pagkalabas, sumakay siya sa skateboard at dumiretso sa palengke. Bumili siya ng gamit para sa pag-aalaga ng isda at kumain ng kaunti. Samantala, dumalo si Naruan at Leo Xuan sa isang pitch meeting tungkol sa paggawa ng aquarium na kasinlaki ng Disney Park. Kahit gaano kalaki ang plano, parang hindi man lang impressed si Lou. Sabi niya, hindi problema niya ang pagprotekta sa mga hayop. Sabi ng isa sa mga nagpe-present, nakapaglagay na sila ng transmitter sa tubig ng Green Bay. Mula ng iyon-iyon, nawala ang lahat ng dolphins doon, ibig sabihin pwede na nilang ituloy ang operasyon. Sa malayo, naglakad si Sean palapit sa dalampasigan, nakalabas ang kanyang buntot ng sirena. Tumalon siya sa dagat at lumangoy papunta sa kanilang komunidad sa ilalim ng tubig. Kinuwento ng matanda sa grupo ang kasaysayan kung paano ang mga primates sa lupa ay unti-unting nag-evolve para mabuhay sa dagat. Dati maayos ang pakikitungo nila sa mga tao, pero nang magsimula silang paghunt, napilitan silang magtago. Bago pa makapagpatuloy, nawalan ng malay ang matanda. Pumasok ang octopus man at sinabing dahil sa polusyon at gulo ng mga tao, na-trap ang kanilang species. Ngayon, wala silang ibang choice kundi tanggalin sa eksena si Leo Xuan. Si Shen ang pinili, at siya ay na-genetically alter para makalakad at makapagsayaw na parang tao. Ang misyon niya, simple lang, akitin si Leo Xuan at dalhin siya sa patibong. Sa meeting, panyana ng lason ang octopus man bilang demonstration, pero nakaligtas siya matapos uminom ng isang bote ng alak. Iyon pala ang antidote. Galit na galit siya at pinaalis ang lahat maliban kay Shan. Ngayon, maghintay na lang tayo sa tawag. At hindi nga nagtagal, tumawag si Liu Shuang. Nagsigawan sa tuwa ang mga sirena at pumunta sina Shan at ang octopus man sa isang cabin para tambangan si Leo. Pero tatlo lang sa mga bodyguard nito ang dumating. Mabilis na, nakapag-isip ang octopus man at nagpakilalang tiyuhin ni Shan, saka iniabot ang isang malita na puno ng armas. Habang sama-sama si Shan sa mga gwardya, may nakakita sa mga tentacles ng octopus man at nagbiro na baka pwede silang i-grill. Sinubukan niyang magpatawa at sinabing lason daw ang mga iyon at pang sushi lang. Pero halata na, delikado na ang sitwasyon. Iniabot niya kay Shan ang isang case at sinabihang huwag siyang papalpak at ligtas na bumalik. Sumakay si Shan sa kotse na hindi nagsasalita. Dinala nila siya sa opisina ni Lin at pinaupo sa mesa. Inalok siya ng assistant ng 2 baso ng tubig. Sa di kalayuan, nakita ni Shan na lumabas si Liu Xuan mula sa elevator, galit na galit, sigaw ng sigaw at pinapagalitan ang mga tauhan niya. Pumasok si Shan sa opisina, handang sumaksak gamit ang sea urchin. Pero tumalsik lang ito at tumama sa glass divider, saka tumama sa kanyang noo. Mahina na at lasonado, gumapang siya sa ilalim ng couch. Habang sumasayaw si Leo sa masayang tugtog, hindi man lang siya napansin. Nang sumugod si Sean para sumaksak, naapakan ni Leo ang kamay niya at aksidenteng nasaksak niya ang sarili niya. Pero bago makagalaw ulit, binanatan siya ni Leo gamit ang golf club. Pumasok ang security. Galit na galit si Leo at sinabing hindi niya talaga gusto si Sean. Inutusan silang bigyan siya ng 100,000 yuan. Tumanggi si Sean. Tinanong pa niya kung ano ba ang makukuha niya dito. Sabi pa ni Leo, kahit papaano, dapat man lang ay may ipack-in siya sa kanya. Sinubukan niyang umalis pero kumawala si Sean sa mga gwardya at tinawag siyang hayop. Lumapit si Leo, hinawakan ang mukha niya, at sinabing siya ang pinakamalinis at pinakamagandang babae na nakilala niya sa magulong mundong ito. Naluha si Sean at tinanong kung may nararamdaman ba talaga siya para sa kanya. Sabi ni Leo, oo, hindi na mamalayang pumasok si Naruyan at kaibigan niya at nakita ang lahat. Tumingin si Leo at tinanong kung may kailangan ba sila. Sa kotse, sinubukan ulit ni Sean na akitin si Leo, pero sa gulat ng lahat, binigyan lang siya nito ng makapal na pera. Habang dumadaan sila sa isang parke, tinuro ni Sean ang isang karinderya na nagbebenta ng paborito niyang manok at nakumbinsi niya si Leo na tumigil. Pagkababa niya, bigla siyang iniwan ni Leo at umalis. Pero maya-maya lang, bumalik ito dala ng kuryosidad. Ipinakita ni Sean ang inihaw na manok na tinutukoy niya at sabay silang kumain. Sa una, parang wala lang kay Leo, pero habang kumakain, bigla siyang naiyak. Naalala niya ang kabataan niya, nang minsan bigyan siya ng tatay niya ng manok na nakuha sa basurahan. Simula noon, nangako siyang hinding-hindi na siya magugutom at yayaman siya kahit anong mangyari. Tinanong siya ni Sean kung bakit napakahalaga ng pera sa kanya. Binalik ni Leo ang tanong, at sagot niya, walang silbi ang pera kung wala na ang tubig at hangin. Tinamaan si Leo sa sinabi niya at iniabot
umabot ang Zeikeng nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan. Pero parang walang epekto kay Shan, itinapon lang niya ito sa apoy. Sinabi niyang hindi siya espesyal, isa lang siyang simpleng babae na hinahangaan si Leo. Para gumaan ang usapan, inawitan niya ito ng kanta. Sa simula, sweet at romantiko ang tono, pero biglang naging parang war song. Nagkagulo at nagbasag-basag ng gamit, pati pekeng bigot ni Leo nalaglag. Hinihingal na nakiusap si Leo na itigil na, pero tawa lang ng tawa si Shan at hinayla siya papunta sa kiddie ride. Nag-alinlangan si Leo kung sasakay siya sa sakyang pambata, pero ginawa niya at nag-enjoy sila pareho. Habang naglalakad sila, nang madaanan nila ang isang kubo, sinabi ni Shan na doon siya lumaki. Naging sentimental si Leo at sinabing pag-aari niya ang lahat dito, pati ang Green Bay. Doon tumunog ang tawag mula kay Octopus Guy. Nagkunwari si Shan na nasa bahay lang siya para hindi mahalata kung nasaan siya. Nang matapos ang tawag, inanyayahan niya si Leo na pumasok sa bahay. Bago pumasok, tinanong niya kung anong gagawin ni Leo kung may 1 minuto na lang siyang mabubuhay. Sagot ni Leo, sapat na ang makita si Shan ng ganoon. Na-touch si Shan, hinubad ang kanyang damit at tinanong kung gusto ba siya nito. Sagot ni Leo, hindi na niya kailangan ng ilaw para makita siya dahil may sarili na siyang liwanag. Doon inamin ni Leo na mahal niya si Shan. Biglang natahimik si Shan, nahiya, at sinuot ulit ang damit bago paalisin si Leo. Pagkaalis niya, dumating ang tropa ni Shan at sinermonan siya dahil hindi pa rin niya pinapatay si Leo. Sagot ni Shan, pagod na siya at uhaw. Maya-maya, tinawagan siya ni Leo at inanyayahan sa dinner. Tuwa ang buong grupo niya, may isa pa silang pagkakataon para tapusin ang misyon. Sa engranding hapunan, niregaluhan siya ni Leo ng mamahaling bulaklak. Pero ang chef, ang octopus dog pala na nakadisguise. Nang makita siya ng mga gwardya, kinilalang tiyuhin ni Shan, kaya pinilit siyang magluto. Sa sobrang tapang, pinutol niya ang sarili niyang mga galame at inihaw. Sumama pa ang iba pang chef at tumulong. Pero biglang naglabas siya ng tinta at tumakas. Agad tinakpan ng mga gwardya si Leo at Shan para protektahan sila. Nang tanungin ni Leo kung ano ang nangyari, sinabi nila na lumipad ang lalaki. Para hindi mabuko, sinabi ni Shan na magician talaga ang tiyuhin niya. Doon sinabi niya kay Shan na alam niyang hindi siya tao. Natakot si Shan at muntik nang bunutin ang kutsilyo, pero humawak lang si Leo sa kamay niya at biglang nag-propose. Nagulat si Shan at pinaalalahanan siyang halos hindi pa sila magkakilala. Pero giit ni Leo, nakita niya ang totoo sa kanya. Hindi siya katulad ng ibang babae na pera lang ang habol. Mayaman siya, pero pakiramdam niya nag-iisa siya. Si Shan lang ang nakakaintindi sa kanya. Tinawag siya ni Shan na tanga. Sinabi ni Leo na siya ang tanga dahil hindi niya nakikita kung gaano siya kaganda. Tinawag pa niyang anghel si Shan. Sinabi ni Shan na baka niloloko lang niya ito. Sagot ni Leo, kung ganoon, lokohin mo na ako habang buhay. Doon lang umamin si Shan, sinadya siyang ipadala para patayin si Leo. Pero imbes na magalit, hinalikan lang siya ni Leo. Tumakbo si Shan palayo at doon dumating si Royan. Galit na galit, sinampal siya ng mga salita, sinabing walang hiya si Leo sa paghalik sa babaeng mababa ang tingin niya. Banta niya, kakanselahin ang kontrata nilang nagkakahalaga ng 10 bilyon. Imbes na makiusap, sinabi ni Leo na sige, kanselahin na, at umalis. Samantala, sa kubo, nagbibihis ng sugat si Octo. Nagbiro ang isa sa mga mermaid, sinabing kapag nawala pa siya ng isa pang galame, makakapagsuot na siya ng pantalon. Pinatunayan niya na kaya niyang magsuot, pero aksidenteng nasample ang isa sa mukha. May kumatok at inakala niyang kasamahan nila, kaya binuksan ang pinto. Pero si Leo pala iyon. Nagulat siya sa nakita, mga nilalang sa ilalim ng dagat, pero bago pa siya makapagsalita, sinugod at pinatulog siya. Pagkagising niya, nasa bangka na siya. Sinisi siya ni Octo sa pagkamatay ng mga mermaids dahil sa sonar waves at hinatulan ng kamatayan. May humawak ng maso para patayin siya, pero sumigaw si Shan na kapag pinatay nila siya, wala nang makakapagpatigil ng sonar. Napatigil sila. Tama si Leo. Sinakaw siya ni Octo gamit ang tentacle pero pinutol ito ni Shan at tinulungan si Leo na makatakas. Dumiretso si Leo sa mga pulis at ikinwento ang lahat pero hindi sila naniwala. Pinadrawing siya ng nakita pero parang katawa-tawa kaya nagtawanan lang sila. Naiinis, umalis siya at nagtungo sa opisina niya. Doon sinabi niya lahat sa head of security na kunwari naniniwala pero tinawagan pala ang therapist niya. Dumating si Royan at nagalit sa pagkawala niya. Niyakap ni Leo at pinuri ang mga binti nito na inakala naman niyang nanliligaw siya at nagyayang lumayo silang dalawa. Samantala, sa kubo, halos bumagsak ang mga mermaid sa pagod. Kinain ng konsensya si Shan at tinangkang saksakin ang sarili, pero pinigilan siya ng matandang babae. Sinabi nito na ang kagustuhan niyang magsakripisyo ay galing sa dalisay na puso. Hindi makapaniwala si Octo na kayang mahalin ng isang sirena ang isang malupit na tao, pero sagot ng matanda, walang sinusunod na batas ang pag-ibig. Ipinaalala pa niya na noong panahon ng Ming Dynasty, isang tao ang nagligtas ng buong lahi nila.
Samantala, nasa isang silid si Leo kasama si Royan at doon nalaman niyang plano nitong samantalahin ang lupa at patayin ang mga lamang dagat. Kinumpronte niya ito, pero bigla siyang inakit ni Royan. Hindi siya nagpadala at dumiretso sa laboratorio para subukan ang lakas ng sonar. Ayaw man ng mga scientist, pumayag din sila. Malakas ang tama ng alon. Bumagsak si Shan, nagsuka, at napaihi sa sakit. Sinabi ng scientist na iyon ay level 1 pa lang sa 10. Kinabahan si Leo at hiniling na ihinto ang makina, pero tumanggi ang mga investors hanggang sa kumampi siyan sa kanya at pinapatigil ang signal. Pagkatapos, tinanong ni Royan kung bakit niya ginawa iyon. Doon inamin ni Leo na dinukot siya ng mga sirena. Imbes na matawa, dinala siya ni Royan sa isang sikreto at lihim na silid. Naroon ang orihinal na mananaliksik ng mga sirena. Ipinaliwanag nila na buhay pa ang isa at alam nila kung nasaan ito. Tinanong ni Leo kung bakit ganoon na lang kahalaga ang mga sirena. Sagot ni Royan, ang DNA ng mga ito ay maaaring magsimula ng revolusyon sa biotech at magdala ng bilyon-bilyong kita. Sinabi ni Leo na hindi masama ang kumita, pero may hangganan ang tama at mali. Binalaan niya ang babae tungkol sa panganib ng sonar, pero pinutol siya nito at sinabing nagiging mahina lang siya dahil kay Shan. Malamig niyang sinabi na huhulihin niya si Shan at gagawin siyang sabaw. Bumuo siya ng isang espesyal na task force para lipulin ang mga sirena. Banilinan silang walang makakatakas, mas mabuti pang patayin kaysa pakawalan. Sinabihan pa si Leo ng kanyang head of security na sarado na ang lab at hindi siya dapat kumalaban sa malalaking negosyante, pero hindi nakinig si Leo at dumiretso sa Green Bay. Dumating ang special forces. Waring walang tao, pero may isang diver na nakahanap sa mga sirena na nagtatago sa loob ng lumubog na bangka. Nagutos si Royan at pinagbabaril ang mga ito. Malupit ang atake. Maraming nasugatan at ang mga nakaligtas ay pinagbabaril o dinakip. Lumitaw si Shan kasama ang huling grupo at hinabol sila. Ilang beses siyang nakaiwas pero nahuli rin sa net. Habang maraming lalaki ang tumalon para sakupin siya, dumating si Octo kahit sugatan. Ginamit niya ang huling lakas ng kanyang mga galame para hilahin si Shan at itapon siya palayo gamit ang propulsion system niya. Pero hindi siya nakalayo. Bumalik siya sa plataporma at nahulog doon. Bigla namang lumitaw ang matriarch. Isang hampas lang ng malakas niyang buntot at tumilapon ang mga kalaban. Bumaha ang loob ng barko at nabangga ang mga tauhan sa pader hanggang mawalan ng malay. Nagsimulang kumawala ang mga bihag na sirena. Biglang pumutok ang granada mula sa team biologist na ngayon ay kakampi na ni Royan. Nablock ng matriarch gamit ang tubig ang pagsabog at tumakas palabas. Doon niya napansin na naka-off ang sonar. Agad siyang nagutos na lumikas. Tinulungan ng mga sirena ang kanilang sugatang kasama papuntang dagat. Si Shan ang huli. Tinamaan siya ng pana sa balakang na nakakabit sa mga bar aisles kaya naging madaling target. Mula sa chopper, pinaputukan siya ni Royan ng missile. Tinapon si Shan papunta sa pier, sugatan ng husto. Isang lalaking nakabihis sirena ang kumuha ng litrato niya at mabilis na tumakas nang dumating ang backup. Samantala, na-stuck sa traffic si Leo kaya tumalon siya sa mga bubong ng kotse para makalusot. Binayaran pa niya ang isang driver at inalok ang isang manicurista ng malaking halaga para sa scooter nito pero tumanggi ang babae. Tinuwanan siya ng kaibigan niyang si Chun kaya nagkaroon siya ng ideya. Pagdating niya sa pier, nagutos na si Royan ng execution kay Shan. Sumulpat si Leo, bumagsak mismo sa gitna at handang ipagtanggol siya. Nang paputukan siya ng granada, sinalo ni Leo at nasira ang kanyang jetpack. Sugatan, binuhat niya si Shan at tinangkang tumakas. Tinamaan siya ng pana sa puwet, isa pa sa balikat, pero lumaban pa rin. Halos wala nang malay si Shan at sinabi na iwan na siya, pero ayaw ni Leo. Tinamaan siya ng ikatlong pana sa dibdib pero bago siya tuluyang bumagsak, naihulog niya si Shan sa dagat. Dumating ang mga pulis at inaresto lahat, kabilang si Royan. Lumipas ang ilang taon, isang scholar ang dumalaw sa mansyon ni Leo para magpasalamat. Tinanong siya kung bakit niya ibinigay ang buong yaman niya para iligtas ang kalikasan. Sagot ni Leo, ang parehong linyang sinabi ni Shan noon, walang silbi ang pera kung wala ng malinis na tubig at hangin. Tinanong ulit siya ng estudyante tungkol sa mga sirena pero itinanggi niya ito at sinabing alamat lang iyon. Pero inilabas ng estudyante ang larawan ni Shan noong sugatan siya, kuha noong araw na iyon. Sinabi ni Leo na ang mga siyentipiko ay hindi dapat naniniwala sa mga kwentong engkanto at dapat maging mas objektibo. Pero nang banggitin ng estudyante kung gaano kalaking tuklas iyon para sa marine biology, tinawag ni Leo ang kanyang asawa, si Lucy. Oo, si Shan pala iyon. Ipinaliwanag niya na hindi na siya nag-iisa. Mahilig silang maglakbay at mag-enjoy sa mga tanawin. Totoo iyon, dinadala niya si Leo sa ilalim ng dagat gamit ang bula para makalanghap siya ng hangin. Doon nakita ni Leo ang ganda ng karagatan, kung paano namumuhay ng magkakasundo ang lahat ng nilalang kasama ang mga sirena. At doon nagtatapos ang kwento.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.